Welcome sa Tagalog Crime and Mystery. Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang Ang Sinumpang Upuan ni Thomas Busby. Sa isang maliit na nayon na malayo sa lungsod sa North Yorkshire, England, mayroong isang kwento tungkol sa Chair of Death. Si Thomas Busby ay hindi isang taong ituturing mong mabuting mamamayan. Siya ay nanirahan sa North Yorkshire noong 1600s at kilala bilang palainom ng alak, gumagawa ng mga pagnanakaw at isang barumbado. Dumating ang panahon na nakilala niya si Elizabeth at sila ay nagpakasal. Siya ay anak ng isang lalaking nagngangalang Daniel Aweti. Si Aweti ay patuloy ring nasasangkot sa mga krimen. Bumili siya ng isang sakahan na nagawa niyang i-customize para sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Ang bukid ay nasa Leeds at tinawag na Donati Hall. Nakipagkaibigan si Busby kay Aweti at naging magpartner na ito sa paggawa ng mga krimen. Si Busby ay nagmamay-ari ng isang maliit na inn malapit sa Sandhutton na 3 milya ang layo mula sa Donati Hall. Ayon sa kwento, nauwi ang pagtatalo nila ni Aweti at ni Busby. Sa pagbabanta ni Aweti, na ilalayo ang anak na si Elizabeth sa kanya. Sa mga puntong ito, ang atensyon ni Busby ay napunta kay Aweti na nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Lalong nag-init ang kanilang away na nauwi kay Busby na pinuwersang pinaalis si Aweti sa kanyang pagkakaupo. Nung gabing iyon, hindi pa din natapos ang away ni Busby at Aweti. Si Busby naman ay nakahanap ng martilyo. Pumunta ito sa Donati Hall at pinalo si Aweti hanggang mamatay gamit ang martilyong kanyang dala. Itinago ni Busby ang bangkay pagkatapos ng kanyang krimen, ngunit mabilis na nagtaka ang mga tao sa biglaang pagkawala ni Aweti. Nagsagawa ng paghahanap sa lugar kung saan siya nakatira at natuklasan nila ang bangkay ni Daniel. Agad na inaresto si Thomas Busby at kinasuhan ng murder. Bago siya i-execute, humingi ito ng oras upang sabihin ang kanyang huling mga kahilingan, pumunta siya sa kanyang inn, binisita ang paborito niyang upuan at sinabing kung sino man ang uupo sa kanyang paboritong upuan ay mamamatay ng kakilakilabot. Ang innkeeper ni Thomas Busby at si Elizabeth ay ginamit naman ang pangyayari ni Busby para makaakit ng mga customers sa inn at ginawa pang atraksyon ang sinumpang upuan ni Busby. Para sa mga customers na interesado sa kwento ng nakalipas niyang asawa, ang inn ay pinalitan ng pangalan na Busby Stoop Inn gamit ang pangalang Thomas Busby para lalo pa itong sumikat. Ayon sa testimony ng mga residente, lahat ng nakaupo sa upuan ni Busby ay hindi makakaligtas sa sumpa. At ayon sa mga kwento, maraming mga sundalo noong World War II na nakaupo sa upuan ni Busby na hindi na nakabalik ng ligtas galing ng gera. Naisip tuloy ng mga residente na ito ay dahil sa sumpa ng upuan. Marami nga ang nabalitang kwento ng mga taong namatay matapos maupo sa upuan ni Busby. Kabilang sa mga ito, ang isang chimney sweeper noong 1894 na pagkatapos uminom sa bar ng inn, ay nagpasyang umupo sa upuan ni Busby. Natagpuang siyang patay kinabukasan at nakabitin sa front post ng inn. Sabi ng iba ay depressed ito at nag-suicide pero naging usap-usapan na ang sumpa ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Marami pa, hinamon ng isang apprentice worker sa Busby Stoop Inn ang kanyang mga katrabaho na maupo sa sinumpang upuan. Tinanggap ng kaibigan niya ang hamon at umupo nga dito. Noong hapon ay natagpuan siyang patay sa hindi kalayuan na lugar sa inn dahil sa isang misteryosong aksidente. Ang parehong pangyayari ay sinapit rin ng 2 batang airmen ang isang trahedya. Noong una, hindi pa sila sigurado kung gagamitin ang upuan ni Busby dahil desperado na sila at gustong subukan ang sumpa ng death chair. Nauwi silang 2 sa upuan at salit-salit na nag-try nito. Habang pabalik sa airbase, pareho silang natagpuang patay sa isang aksidente sa kanilang sasakyan. Noong 1970s, ang may-ari ng inn na si Tony Earnshaw ay nabahala na sa mga sumpang umiikot sa death chair at sa wakas ay inilipat niya ang upuan sa basement upang maiwasan na ng mga taong subukang umupo dito. Okay na sana, pero mayroon pa ring di inaasahan na pangyayari.
May isang delivery driver na naghahatid ng mga supplies sa basement ng inn. Ang driver na ito ay sinasabing walang alam tungkol sa Busby seat curse story, kaya nagpahinga siya sa upuan ni Busby. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, ngunit namatay ito sa isang aksidente sa sasakyan. Wala pang ilang oras ang lumipas. Nagpasya na nga si Tony Earnshaw na ibigay ang sinumpang upuan sa isang lokal na museo at hiniling na ilagay ito sa isang lugar kung saan hindi maaaring maupuan ng tao. Ang lokal na museo na nakatanggap ng upuan ni Busby ay ang Thirsk Museum na matatagpuan sa isang medyo sinaunang gusali. Kinuha ng museo ang upuan at inilagay ito sa isang nakabitin na posisyon upang walang ibang makaupo dito. Nilagyan din nila ng label ang kwento ng Busby chair at ang mga kwento ng mga biktima na nawalan ng buhay dahil sa isinumpang upuan na ito, at nag-post din ng babala na huwag hawakan ang upuan na ito upang mapanatili ang kanilang sariling kaligtasan. Ang mga bisita ng museo ay mukhang wala ring lakas ng loob na maupo sa upuan na nakadisplay sa museo dahil natatakot sila na ang sumpa ni Thomas Busby ay maganap sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ikaw, may lakas ka ba ng loob na maupo sa deadly stoop chair ni Busby? I-comment lang sa comment section ang inyong sagot or opinion. At kung meron pa kayong mga suggested stories sa ating channel, i-comment nyo lang yan sa baba. Salamat at sa muli nating kwentuhan. Ito ang Tagalog Crime and Mystery.